Naniniwala po kayo doon? Na kapag ang isang Kristiyano hindi po na nananalangin o madalas manalangin, nagbubukas ito ng pintuan para sa kanya pong kaaway o sa ating kaaway. Do you believe that? Na kapag tayo po hindi nanalangin, ay ito po isang butas para makapag-penetrate, makapasok yung kaaway sa buhay po natin. Doon po sa Matthew chapter 13 verse 25, sabi po dito, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguan at saka umalis. Take note isang gabi sabi niya, habang natutulog yung tao na siya po ay, ito po sino naghasik ng trigo. At habang siya po ay namamahinga, dumating yung kaaway. Ibig sabihin, nagtrabaho yung kaaway habang siya po ay tulog. Okay? Sabi ko kanina, it will open the door for the enemy. Kapag ang tao ay isang manampalataya, hindi po siya nanalangin. So isa pong dito, na while he sleep, sabi niya, dumating ang kaaway. Kapag isang tao ay hindi po madalas manalangin sa Panginoon, parang tulog po tayo. We will consider na tulog ka. Hindi sa hindi sa physical na tulog ka, but because spiritually, you are asleep. Natutulog ka. Why? Because you're not praying. Hindi ka lumalapit sa Panginoon. Parang tulog yung pananampalataya mo at sabi doon, dumating yung kaaway. At siya po ay naghasik ng masamang damo. Ibig sabihin, without prayer sa buhay ng isang Kristiyano, the enemy will penetrate. Magkakaroon ng butas yan eh. Imbes na hindi ka makapag-isip ng hindi maganda dahil hindi ka nanalangin sa araw na yon, hindi mo na i-commit yung trabaho mo sa araw na yon, maaaring magiging hindi magiging matagumpay yung trabaho mo. Natuwa ko doon sa aming pong Bible study. Nung kailan ba yun? Wednesday. Kasi every Wednesday, doon kina Brother Sunny, mayroon kanya-kanya kaming memory verse. Lahat sila nag-memory verse. At natuwa ko kay Jerwin kasi nga, talagang pinapaghandaan niya ata. At sabi niya, ano yung memory verse mo? Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord, sabi niya, ano sabi doon? And you will be succeed. Yeah? Ibigaw daw natin lahat sa Panginoon ng ating mga alalahanin o ating mga gagawin at tayo po'y magtatagumpay. Nakakatuwa yung mga tao doon. Kay Mark Hosea. Yung kanya pong nabanggit, di ko lang matandaan kung saan yun. 27 verse. Si Rhea, Joshua 9. Si Julius na lang ang wala. Pero anyway, salamat. Kaya dito po, sabi po din sa ating pinapag-aralan, maaaring mangyari sa buhay ng isang Kristiyano kapag siya po ay kulang sa panalangin. Okay? Ano daw yung mangyayari? It will open the door for the enemy. Kasi hindi ka nanalangin, atakihin ka ng kaaway. Kasi wala kang panahon sa Panginoon na manalangin. Hindi mo siya pinapakuburan yung trabaho mo by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya madali kang pasukin ng kaaway. Kunting messages lang, nasisira na nadidistract na yung buhay mo. Nawalan ka ng mood. Diba? Kunting lang narinig mo. Wala na yung good mood, good morning mo. Nakarinig ka ng sa Pilipinas, isang bagay na hindi naman gaanong big deal sa buhay po natin. Nawalan tayo ng kasi hindi ka nanalangin sa Panginoon. Kulang yung time mo sa Panginoon. Baka every Saturday ka nanalangin sa Panginoon kapag mayroong prayer meeting. So, iniinsist po dito na Apostle Pablo that we need to pray continually para maging matagumpay po tayo. Pangalawa, it will open the door for deception. Okay? Ito po yung nagbubukas ng pintuan para ma-deceive po tayo. Para malinlang tayo. Kapag mahina yung ating pong buhay panalangin sa Panginoon, ang dali po nating malinlang. Sa totoo lang.
Diba? Kapag mahina yung ating pong prayer life, madali tayong pasukin, madali tayong ma-distract. Okay? Oy, dumating na Messiah, saan? Diba? Kasi kulang yung kulang yung pagbabasa, kulang yung pananalangin natin, kulang yung pag-ipag-ugnayan natin sa Panginoon. At sabi niyo doon na ito po yung nagbubukas ng pintuan para madali tayong malinlang. Sabi doon sa sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. First time magsulat ng aking outline. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi po dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapaglinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Why? Because kulang sila sa pananalangin. Kulang ang pangipag-ugnayan natin sa Panginoon. So it will open the door for deception. Those lack of prayer sa buhay po nila. So, kailangan po natin yan, yung ating pong buhay mananampalataya. Kailangan natin yung babad po tayo sa pananalangin. Every day, sabi ko nga, madalas kong sasabihin na pagkagising po natin, hindi dapat yung cellphone. Diba? Dapat unahin natin, Lord, thank you. Yes. And then, magbulay-bulay tayo kahit isang verse lang sa cellphone natin. Meron naman tayong diyan, napakadaling ngayon. Buksan mo. Di ba meron ng memory, may mga verses na nagpla-plus na sa ating kung every day, verse of the day, nakalagay niya sa cellphone po natin. Pwede mong basahin yan and gusto mong parang hindi mo maunawaan din, basahin mo yung mga verses na yon bago natin makuha yung yung gustong yung mensahe ng Panginoon noong that day sa buhay po natin. Pagbulay-bulayan natin, ipag-pray po natin. Di ba? Kanina, meron ko pinag-pring tao kaya ng umaga. Okay? Kasi merong banta. Kaya, imbis na ang iniisip ko kahapon, sabi ko pagka niloko kay Sir Ross ubarin ko na yung barong ko. No. Ba't tayo dun we are not fighting against blood and flesh, di ba? We are fighting the spirit in this world. Kaya sabi ko, kaya ng umaga, pinag-pray ko yung tao na yon. Sabi ko, Lord, hipuin mo yung kanya pong puso. Pagliwanagin mo na kanya pong kaisipan para huwag siyang mangambala. Dahil naniniwala ako sa Panginoon na mas makapangyarihan kayo. Kaysa doon kasi hindi naman yun yung kaaway natin the spirit. Na siya pong nagkokontrol sa kanyang buhay, yun yung kaaway, hindi yung tao mismo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, hindi yung kaaway mo. Diba? Best friend mo yan. Okay? It will open the door for deception kapag ang isang Kristiyano ay hindi or kulang sa kanya pong panalangin sa Panginoon. Okay? Kaya maraming nalililang sa mga huwad na katuruan. Okay? Dito sabi niya, tatalikuran ng ilan ang kanila pong mga pananampalataya. Why? Maybe, or kulang sila sa pagkipag-ugnayan sa Panginoon. Kapag kasi matibay yung ating pong pananampalataya, paninindigan sa Panginoon, dumating man yung mga deception na yan, hindi ka matitinag. Why? Because babad ka sa presensya ng Panginoon, sa pagbabasa ng kanyang pong mga salita, sa pananalangin sa Panginoon, ginagawa mo yung part mo bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos. Pangatlo at panghuli, ito po magbubukas ng pintuan para matalo ka. It will open the door for defeat. Matalo ka kapag kulang ka sa prayer sa buhay. Manghihina ka. Kasi ang isang tao na may tama yung backbone niya, mahina siya. 'Di ba? Ang isang tao pagka tinamaan yung
spinal. Magiging gulay siya. Kapag may bali dito, gulay yung tao, physically. Spiritually, kapag pilay yung ating pong spiritual life, yung prayer life po natin, yun yung pinaka-backbone po natin eh. Pero kapag matibay yung ating pong pananalangin sa Panginoon, for every day, pipray ka sa Panginoon, even 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, na ginugugol mo sa pag-pray sa umaga sa Panginoon, bago ka bumangon, bago mo gawin yung mga routine mo sa buhay, napakalaking bagay po yun. Yun po yung pong yun na-experience ko sa buhay ko. Okay? Kapag tayo po laging nanalangin sa Panginoon, minsan, may mga pagkakataon na late yung aking pong pero hindi ko hinahayaan na kahit late ako, hindi na ako manalangin. At tulad ngayon, late na tayo. Hindi yun dapat magiging hadlang para hindi tayo mag-pray sa gabing ito. Kasi yun dapat natin gawin para ma-please po natin yung Panginoon at may bigay po natin sa Kanya yung mga saluubin po natin, kabigatan natin sa buhay. Kaya sabi po dito, sa Matthew chapter 24, or 26 yata ito, verse 40. Ano mo ito? Sa verse 40. Yan. Gusto ko mong basahin po dito sa sa 26. Yeah, 26. Umpisa natin sa 36. Sabi po dito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at manalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay at sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa verse 39, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sa verse 40, nagbalik siya at niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat sa nakasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Huwag kayong madaig ng tukso. Kaya napakalaking bagay po mga magulang kapatid, yung ating pong pananalangin sa Panginoon. Yung ating pong routine sa buhay po natin. So I will encourage you to continue to pray. Pray, pray, pray. Continually. Pray without ceasing. Hindi po hadlang yung pagiging late mo sa... Kung na-late ka man, hindi hadlang yon. Pag meron pang time, then you can pray to the Lord para maging matagumpay at matibay yung ating buong buhay, mananampalataya sa harapan ko ng Panginoon. Hindi lamang po kayo ang may mga problema. Meron din po akong problema, pero binigay ko na yan sa Panginoon. Okay? Pero kapag ang isang tao ay fully fully charged sa Panginoon, kahit may problema, hindi mo halatang may problema yan. Pero kapag ang isang Kristiyano ay kahit maraming pagpapala, kapag kulang yung kanya pong, parang walang pagpapala sa buhay niya, hindi masaya. Okay? Hindi maaliwalas. Okay? Hindi siya ewan ko ba, parang ganun di ba? Pero kapag ikaw ay fully charged sa Panginoon, may problema ka man, puno ka man ng pagpapala, dapat walang magbabago. Nagsashine pa rin dapat yung ating pong mukha. Amen. Amen. Yan ang dapat. Kaya pagka tinanong ka ng kapatid, kumusta ka na? Ay, ito kapatid, gumaganda. Di ba? Hindi yung, eto, dati pa rin. Parang walang pagbabago. Pero kapag tayo po ay, yung malusog yung ating pong pananalangin, nasabi mo, God is good.
Kahit na may problema, God is good. Amen? Kanina, nagbiyayo mag-ina ko. Punta ng Bambang. Ang Bambang Nueva Vizcaya ay dadaan sila sa sa Ariwang na tinatawag. Ang Ariwang sa amin, Bitugang Manok 'yon. At madalas ang disgrasyang nagaganap sa area na 'yon. Marami na pong namatay taga sa amin sa isang bus na hulog because yung situation ng road ay talagang napakahirap. At yung trusty kong isang driver na pinagmamaneho lagi, hindi siya nakaabot. Then nagkaroon ako ng bagabag. Walang magdadrive. At may mga pinsan ako, si Rick, driver yan, ng Saudi. Nagmaneho ng kotse, maliit na sakyan. Yung pamangkin ko, nagmamaneho siya, papuntang Dinadjawan. Hanggang Dinadjawan lang siya. Hindi niya nasubukan yung mga talagang mga... So bilang isang ama, doubt ako, at nakabagabag pag ibang yung magmaneho. Gusto ko kasi pamilya ko yung sakay eh. Okay lang pag ako magmaneho, kahit pamilya ko, alam ko yung Alam ko ninyo, nagpray ako sa Panginoon. Nawala yung yung kabigatan at may nakutaon tao, yung kapatid ng pastor na kaibigan ko, hindi nyo nagmaneho. At very smooth. Hihiling ko sa Panginoon, kaya kung pag-travel, napakabilis sila nakabalik. Kasi kinuha yung mga gamit ng anak ko. Kaya salamat sa Panginoon, because of prayer. Dahil sa pananalangin. Andun yung pagtitiwala. Sabi doon sa 5:16 ng Santiago, because the prayer of the righteous availeth much. Makapangyarihan. Nabilig, makapangyarihan yung ating pong prayer. Amen. A simple, a short prayer po, dinidinig yan ng Panginoon. Hindi po pahabaan. As long na yung prayer po natin ay nanggagaling sa puso po natin, God will answer our prayer. Kaya sa gabing ito, pray po tayo, whatever yung ating po mga kabigatan, mga trabaho na wala sa atin, hilingin natin sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Okay? So, tayo po yung manalangin sa gabing ito at lahat ng ating pong mga kabigatan, kahilingan sa Panginoon, yung ating pong mga sarili, pag-pray natin sa Panginoon sa gabing ito. So, bago tayo mag-pray, shall we sing a song na binabanggit po doon, kay buti-buti ninyo, Panginoon, bago tayo mag-pray. At ano man yung mga akala ko mag-gita. Okay. Ano man yung ating mga kahilingan. Ito yung mga prayer natin, ating pong mga prayer list po natin. Yung ating pong fellowship tomorrow, yung ating pong gawain, pag-pray po natin. Pag-pray natin yung mga kaibigan po natin. Yung katabi mo, pag-pray mo yung katabi mo. Okay? Yung nasa loob ng iglesyang ito ngayon, pag-pray natin. Yung mga kapatiran po natin na wala ngayon, yung mga hindi natin nakakasama, pag-pray po natin. Okay? Ang ating pong bansang Pilipinas, sabay-sabay na po tayo mag-pray. Ang Israel, yung bansa natin pong kinabibilangan ngayon, pag-pray po natin na ang kaligtasan ay dumating sa bansang ito. Okay? Yung mga nangangailangan, Sister Mikey, nangangailangan siya ng trabaho.